Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo na nakatunghayan nandito ho sa FB live coverage ng worship night. Ano po? Tayo po ay ngayon narito sa worship night at nais natin na sa mga pagkakataon ito ay mapupurihan natin ng Panginoon. May taas ang dakilang pangalan niya. Ano po? Nung sinabi ng Panginoon Jesus doon sa Samaritan woman, no, this is the time that man should worship God in spirit and in truth, no, na dapat purihin daw natin sambahin daw natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. So, pero gusto natin tingnan yung what transpire, ano ba yung mga nangyari at ano ba yung mga lesson, no, na pwede nating makita doon sa kanilang conversation, yung encounter ng Samaritan woman at ni Jesus Christ doon sa John chapter 4. Sige po, bago tayo dumako doon sa ating pagsasalo-saluhan, tayo muna yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito ng iyong pagsama. Marami pong salamat. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy ka namin pinapupurihan, sinasambat ng walhati sa aming pong kalagitnaan. Panginoon, linisin mo kami, linisin mo ang aming puso. Kung kami man ay nagkulang at nagkasala sa iyo, patuloy mo kami patawarin. At kung yung mga bagay man, Panginoon o Diyos, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, kami po ay linisin ng dugo ng iyong anak na si Jesus upang, Panginoon, masumpungan mo kami na malinis at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Dahil sa dugo ng iyong Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ang iyong lingkod na gagamitin na mag-share o maghahayag ng iyong salita ay patuloy mo akong ibabasa sa pinakababang kalagyan. Patuloy lamang ang salita mo ang siyang mamutawi o lumabas sa aking bibig. Patuloy akong samahan ng iyong banal na Espiritu. At patuloy mong balutan, O Diyos, hallelujah, ng iyong kapangyarihan ang aming conversation, ay yung aming Google Meet na ito, Panginoon, O Diyos, upang sa amin pong lahat ay makita namin at maintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay na nais mong ituro sa amin, Panginoon, sa liwanag ng salita. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. To you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang aking pong i-share sa inyo, so kanina po, nabanggit ko ang encounter ni Jesus Christ sa Samaritan woman. So, most of us know everything, everything what transpire. Pero tingnan natin, kung bakit inilagay ho sa puso ko ito sa inyo, ibigay sa inyo na nais kong i-share ang revelation ng Diyos, sa akin. At nais ko rin pong ihayag sa inyo kung ano po yung inilagay ng Diyos sa puso ko na maaaring may share sa bagay sa atin. Pagsalusaluhan po natin ang salitang ito ng Panginoon. So, the Samaritan woman in Jesus' encounter. So, yung encounter po ng Samaritan woman, ang ating Panginoong Jesus, na matatagpuan natin doon sa John chapter 4, verses 1 hanggang 25. So, ano-ano pa yung revelation, ano ba yung kapahayagan na pwede nating matuntunan doon sa encounter ng dalawang ito. Hindi ko na po siya babasahin ng buo, Pero alam ko, at alam din po ninyo na ang encounter nito. But titingnan lang po natin kung ano yung kapahayagan ng Diyos, sa atin na pwede natin pong matutunan. So, meron akong 4 na kapahayagan na nilagay ng Diyos sa puso ko rito na ibabahagi ko po sa inyo. Unang-una, the woman is traditional but Jesus is relational. So, makikita natin po yun, doon sa verse 7 at saka sa hanggang doon sa verse 9. So, matapos ang ating Panginoong Jesus ay umalis doon sa Judea at nagpunta doon sa Samaria. Nagpunta siya doon, dumaan siya doon, pero hindi niya kasama ang kanyang mga disipulo. At doon niya na-encounter ang babaeng Samaritana. So, tanghalin tapat, It was 6 hour, Pag sinabi yung 6 hour, alas 12 ng tanghali po yun, talagang mainit at nauuhaw, So, mayroon doon, sapagkat doon siya napunta sa lugar na ibinigay ni Jacob kay Joseph, at nandun yung Jacob's well, doon siya pumunta
at nagkita sila ng Samaritan woman, yung paraphrase, no? So, tingnan natin. Basahin natin yung verse 7 hanggang 9. Ang sabi po roon, a Samaritan woman came to draw some water, and Jesus said to her, no? So, ay kumuha yung Samaritan woman ng tubig at sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, give me a drink of water. Give me a drink of water. Ang kanyang mga disipulo had gone into the town to buy food. So, hindi niya kasama ang kanyang mga disipulo. So, the woman answered, ito ang sagot ng babae sa matang woman, you are a Jew, sabi niya, and I am a Samaritan, sabi roon. So, how can you ask for a drink? Jews will not use the same cups and bowls the Samaritan use. Yan. So, nakita natin, bakit ko sinabing yung woman ay traditional at si Jesus ay relational. So, tingnan muna natin yung babae, yung Samaritan woman. So, nung humingi ng tubig ang ating Panginoong Jesus, dahil nga siya ay nauuaw, ano ang tugon sa kanya ng babae? Sabi ng babae, ikaw ay Hudyo. No, ako ay Samaritano. At hindi lumalapit o hindi nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa amin ng isang Hudyo. Or ang sabi nga rito, Jews and Samaritans do not share same bowl. No? Ibig sabihin, wala silang encounter na nangyayari. Wala silang So, maaari iniiwasan. So, nakita natin dito ang babae, no? Nung lumapit sa kanya ang Panginoong Hesus, ay nangibabaw sa kanya yung ang tradisyon, no? Ang history ng kanyang lahi. Ang tradisyon na mayroon sila against doon sa mga Hudyo. No? So makikita natin dito that Samaritans are traditional. But Jesus, no? Titingnan natin, ang ating Panginoong Hesus is relational. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi alam ni Jesus yung background ng isang Samaritano at ng mga Hudyo. Pero, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay lumapit pa rin siya. Which means, ng ating Panginoong Hesus that He wants to establish a relationship with the Samaritan. Na maaring iisipin nila na talagang magkahiwalay o magkaiba, no? Yung paniniwala o yung kultura o whatever, na talaga naghihiwalay ang Samaritano. But Jesus Christ, inabot, nilapitan. Humingi siya ng tubig at nagpasimula ng conversation. So ang ating Panginoong Jesus, siya yung Diyos, siya yung lumalapit sa atin. Minsan naman, tayo mga tao, dahil nga siguro sa marami rin tayong mga kadila, tayo yung lumalayo. Pero tandaan po natin, mga kapatid, kahit na lumayo tayo sa napakalayong lugar, o lumayo man tayo, no? Hindi man lugar, kundi yung relationship, God wants to establish a relationship with us. Anong gustong sabihin ng ating Panginoon Diyos? God wants us to be His people. At gusto rin ng Diyos na siya ang ating Diyos. Sa ating pagsamba, ganun din po mga kapatid. Inaabot tayo ng Diyos. Kahit na anong pilit natin naabutin ng ating Panginoon, tandaan po natin mga kapatid, siya yung unang ubot sa atin. Why? Kasi hindi natin pwedeng lapitan ng isang Diyos, ang ating Panginoon, kung hindi niya tayo naabot. Kung hindi tayo natin naramdaman yung kanyang pagsama, hindi natin naramdaman yung kanyang pag-ibig, at higit sa lahat, hindi natin naramdaman ang kaligtasan. God first established our relationship to Him by Christ Jesus. Kaya ho, mga kapatid, kung hindi pa ganun ang relasyon ninyo sa Panginoon, and this is the time, this is the proper and perfect time na i-reestablish po natin ang ating relationship sa Diyos. Traditions are there, history are there. Ang history nandyan yan. No? Hindi natin, kung nangyari na at naging history na, hindi naman natin kayang baguhin yan . History na yan . Kung tradition, hindi naman natin masasabi sa ibang tao, ay hindi na yan. Hindi natin mababago yung kanila kung yun ang kanilang tradisyon. No? Ang pinakamaganda sa lahat, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? He first established a relationship. Ang relasyon na inabot niya. Inabot niya ang Samaritano
sa Samaritana na malayo sa kanya. Na ang kanyang kaisipan at ang pag-iisip at ang kanyang puso ay nakasalig doon sa history, sa kasaysayan ng kanyang lahi at sa kanilang tradisyon. Amen. So the woman is traditional or historical, but Jesus wants to establish a relationship, or He is a relational. Amen. Ikalawa, the woman is temporal and material. And Jesus, hallelujah, explain it is eternal. Kung babasahin natin yung verse 10 hanggang 13. Sige po, basahin lang po natin yung verse 10 hanggang 13 ng chapter 4 nandyan. Ang sabi ron, Jesus answered, ito yung sinagot ng ating Panginoon Jesus, if only you knew what God gives and who is that is asking you for a drink, kung alam mo lang, no, na kung ano yung ibibigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos, at kung sino yung humihingi sa iyo ng tubig, you would ask Him, maaaring humingi ka, and He will give you a water or a drink that gives life, or life-giving water. Yan ang sabi ng Panginoon. So, ang sabi ng babae sa Samaritana, Sir, the woman said, you haven't got a bucket and a well and a deep where you will get the life-giving water. Wala ka namang well, wala ka namang bucket na maaaring kumpunin ng tubig. Sabi niya ganun. Hallelujah, wala ka namang ganun. Saan mo kukunin yung tubig? Ang sabi ng babae. It was our ancestor Jacob, yung aking lahi, yung amin lahi ni Jacob, ang nagbigay sa amin ng well na ito. He gave his sons and his flocks, sabi roon, all drank from it. Lahat ng ninuno o yung mga salinlahi, pati yung mga hayop, umiinom sa well na ito. Hallelujah. Sa well na ito. In Him, sabi roon, hallelujah, lahat umiinom dito sa sons and flocks, drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, you know. Lahat ng lahi, salinlahi namin, yung mga ninuno namin, pati yung kanilang mga alaga, pati yung kanilang mga anak, dito umiinom sa well na to, na ibinigay sa amin ng aming ninunong si Jacob. Sabi niya, much greater ka ba? Sabi ng babae, much greater ka ba sa aming ninunong si Jacob? Ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa verse 13, and Jesus answered, all those who drink this water will be thirsty again. Lahat ng umiinom dyan sa tubig na yan ay mauuhaw uli. But whoever drinks the water I will give him will never be thirsty again. Ang ibibigay kong tubig, kung sila iinom, ay hindi na mauuhaw uli. The water that I will give him will become in him a spring which will provide him with the life-giving water and give him eternal life. Yung tubig na ibibigay ko sa kanya, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay magiging spring ng water na naroon na yun na mag-provide sa kanya ng tubig para hindi siya mauhaw. At ang tubig na yun ang nagbibigay nagbibigay buhay, sabi niya roon, life-giving water, and bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. So ano ho yung makikita natin dito sa encounter, sa pangalawang encounter ng Panginoon Jesus at ng Samaritan woman? Sabi ko, yung babae, the woman, reasoning is temporal and material. Oo nga naman. Sabi niya, wala ka naman, Panginoon Jesus, wala ka namang well. Paano mo masasabi na yung ibibigay mong tubig sa amin ay magbibigay sa amin ng buhay? Sabi niya gano'n. Wala ka namang tubig, wala ka namang bucket. Sabi niya gano'n. So, ang pananaw ng babae ay very, very physical at very, very temporal. He
he was looking at the life of the water or the well being a physical thing. Yun ang kanyang reasons. Pero ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang explanation is eternal. Pagpasawalang hanggan. Di ba? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, sabi niya, yung tubig na yan, yung well na yan, yung bucket na yan, nandiyan sa well. Yung tubig na nasa well, yung bucket na yan. Oo, nakainom diyan. Yung mga salinlahi ng lahi mo si Jacob. Pati yung kanilang mga flocks, yung kanilang mga hayop, at kanilang mga anak. Pero, ang sabi ng Panginoong Yesus, sila ay nauhaw din. Nauhaw din sila. Pero ako, sabi ng Panginoong Yesus, ako ang tubig na ibibigay ko sa iyo, at ang sino man na uuhaw, nabibigyan ko ng tubig, in a way, ang sabi ng Panginoong Yesus, ay hindi na mauuhaw muli. At yung tubig na yon ay magbibigay ng buhay. At ang buhay na yon, ang ibibigay ay buhay din na walang hanggan. So, the woman reasons in that conversation is temporal and physical. But the explanation of our Jesus Christ is eternal. Magpasa walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, mararanasan mo na hindi ka mauuhaw, mararanasan mo ang pagsama niya, mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon if you believe in Him. And that experience of God's presence will continue eternally. Magpasawalang hanggan. Yung binigay na well ni Jacob para sa mga salinlahi ni Joseph ay temporal. At naubos din. At nawala rin, mga kapatid. Amen. Nawala rin. Natapos din yun. Pero ang binibigay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sa ating pagsamba, we always think not in a temporal thing. No. Tatapos din po yan eh. Ang session ng worship will finish. Matatapos. This worship night, matatapos din ito maya-maya. Pero ang pangako ng Panginoon, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang kanyang pagsama, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaligtasan, ay magpasawalang hanggan. Amen po ba? Yan. So mga kapatid, punta ho tayo sa pangatlo. No? Pangatlo. Ano yung pangatlong na pwede natin matutunan doon sa encounter ng Panginoong Jesus at ng Samaritan woman? Hallelujah. Pangatlo, the woman wants convenience. And Jesus wants the woman to in reliance in Him. Ulitin ko pa lang ulit. Yung babae gusto niya ng convenience. Pero ang ating Panginoong Jesus, ang gusto niya, ang nais niya, ay reliance o pagtitiwala o dependency sa ating Panginoon. Basahin natin yung verse 15 hanggang 17. No? Ang sabi roon, Sir, the woman said, nung matapos yung conversation nila about dun sa life-giving water, ang sabi ng babae, Sir, the woman said, give me that water. So nakita niya, hindi mapapatid yung kanyang uhaw. Diba? Siya binibigay ng Panginoong Jesus. Sabi niya, Sir, give me that water. Then I will never thirsty again. Hindi na ako mauuhaw. Nor will I have to come here to draw water. No, hindi na rin ako pupunta rito para sumalok. Go and call your, and sabi niya rin, hallelujah, hallelujah, and never to thirsty again, nor I will have to the water. Sabi ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, go and call your husband. Jesus told her, sige, pumunta ka ron, tawagin mo yung asawa, and come back at bumalik ka. Hallelujah. Ang sabi naman ng babae, no, I haven't got a husband. Wala po akong asawa. She answered. And Jesus replied, hallelujah, doon sa verse 17. You are right when you say you haven't got a husband. Totoo, wala kang asawa. You haven't been married for 5 men. And the man you live with now
It's not really your husband. Hallelujah. You have told me the truth. Sinabi mo ang katotohanan. Bakit natin sinabi, no? Bakit natin sinabi na yung babae is gusto niya i-convenience, no? At si Jesus Christ naman sa babae hallelujah, nais niya na yan nga, na magsabi siya ng katotohanan at mag-rely sa Panginoon. Yan naman gusto sa ating Panginoon. Pero mo, ikaw ba naman, di ba? Nung marinig mo, bibigyan kita ng tubig. So, tandaan po natin ang kaisipan ng babae dito, akala niya yung tubig physical na tubig na hindi na siya magsasalok. Lagi na nariyan. Hindi na siya magsasalok at hindi siya mauuhaw. Kaya sabi niya, Panginoon, bigyan mo na ako ng tubig na yan. Bigyan mo na ako ng tubig na yan na palagi akong hindi na ako mauuhaw. At hindi ko na kailangan pumunta rito. Hindi ko na kailangan pumunta rito at sumalok pa ng tubig para ako ay makaigib at maibsan yung aking uhaw. Bigyan mo ako ng tubig niya, Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, yung babaeng ito, Samaritan woman, gusto niya conveniente. Diba? Gusto niya convenience ang kanyang buhay. Maaring nananampalataya sa Panginoong Hesus, pero iba yung kanyang pananaw. But basically, ang gusto niya wala siyang gagawin. Andyan na. Convenient na yung buhay. Wala na siyang mga effort na gagawin. At ang Panginoong Hesus naman, nakita naman niya na nagsabi ng totoo yung babae, no? Totoo nga yan, no? Na ikaw ay hindi mo asawa yung iyong mga kasama ngayon. So ano ba revelation ng Panginoon sa atin dito sa Samaritan woman sa encounter na ito? Sa pangatlong encounter na pwede natin pagsalusaluan. Alam niyo po mga kapatid, dumarating sa punto, kahit na tayo mga Kristiyano, no? Minsan gusto natin, conveniente yung buhay natin. No? Minsan gusto natin, sa totoo lang, gusto natin kabig na lang ng kabig. We do not want to get, we do not go to an effort, no? Para ang hirap, no? Ang hirap gawin, makapagod, risky. Lalo na sa panahon ngayon mga kapatid. Di po ba? Nga Kristiyano, no? Sabi-sabi natin lagi, gusto nating abutin yung ating mga kasama, gusto nating puntahan sila, o gusto nating mapaano sila. Pag hindi sila makontak sa cellphone, walang cellphone, wala na. No? Mga kapatid, God give us a strength, no? Kaya nga sabi niya, be courageous, be in fear, kayo matakot, no? Sapagkat ang Diyos ay sasama sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon, Old Testament time, no? Pero mga kapatid, ang gusto mo ng Panginoon, tandaan po natin, ang isang katotohanan po mga kapatid, ang kaligtasan ay libre. Libre po. Manampalataya ka sa Panginoon, no? Ikaw ay maliligtas. Have faith, and you will be saved. No? Anyone, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Pero tandaan po natin, ang pagpapanatili ng kaligtasan, ang pagpapanatili ng relasyon natin sa Diyos, sa ating Panginoon, ay may presyong binabayaran po mga kapatid. May presyo po siyang binabayaran. Hindi man ito presyo ng pera, sapagkat kung pera yan, hindi rin ikaw ang kikilos, pera mo lang ang kikilos. Pera mo lang ang gagalaw. Ang nais ng Diyos, ang nais ng Panginoon, wholeheartedly, makita sa atin yung ating compassion, makita yung ating pagmamahal, kapatid. Lapitan natin, puntahan natin, kung pwede. Kung medyo may mga safety protocols naman. Kung kaya natin lapitan natin mga kapatid, puntahan natin.
Sabihin natin na, kumusta na? Di po ba? Ang babae ito gusto niya convenient lang. Ganun din po yung pagsamba natin, mga kapatid. Minsan, we want to feel the presence of God always. No, when we worship the Lord, gusto natin lagi yung benepisyo ng pagsamba ang nakukuha natin. But how about the payment? yung ating gagawin para makasamba tayo. Di po ba? Gusto natin na ma-feel natin ang presence ng Lord when we worship God. Pero paano naman po yung presyo na babayaran natin when we go to worship? Dati, pag wala tayong pamasahe, hindi na tayo makapunta. Pag wala nag-aya sa atin, hindi na tayo pupunta. Amen. Pero tandaan po natin, lahat ho there is no such things as fully convenience in this world. Kaya ating Panginoon Hesus, ano ang lagi niyang encouragement? In this world, you will experience trouble, heartache. Pero huwag yun ang tingnan mo. Although nangyayari sa iyo, huwag mo tingnan yun. You will experience trouble, but be of good cheer, magalak ka. Bakit? Sapagkat yung mga paghihirap na pwede mong danasin ay napagtagumpayan na lahat ng Panginoong Hesus yan. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus yan. Di po ba, mga kapatid? Kaya nga si Pablo, gusto ko laging exhort yung sinabi ni Pablo. That in his weakness, sa kanyang kahinaan, sa kanyang mga pagsubok, sa kanyang suffering, doon na ilalahad, doon na itataas ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. When he is in trouble, when he experienced trouble, when he experienced suffering, doon na itatanghal, na itataas ang dakilang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ganun din po tayo. Hindi tayo, yung iba hindi makapagsamba kung walang aircon. Hirap na magsamba. Diba? Hindi man lang makapag-ipon ng barya para may pamasahe siya pagdating ng pagsamba. At hindi na siya kailangan na, di po ba? Mga kapatid, this is a trying time. Kumbaga, sa panahon na ito, dito tayo sasalain. Dito tayo sasalain. In the worst, baka dito tayo pigain. Dito pigain ang ating pananampalataya. That whoever stand until He comes, ayun lamang makakasama niya doon sa langit. Kaya nga si Brother Eddie, ano ba sinabi ni Brother Eddie? Na pagdating ng paghuhukom, maraming tao ang magugulantang. Maraming mga tao ang mamamangha o masosorpresa. Sapagkat yung mga inaasahan nilang nasa langit ay wala roon. At yung mga inaasahan nila na dapat wala sa langit ay sila pa yung naroon. Excuse me po. Mga kapatid, ang pinakamaganda hong gawin natin, whatever happens in our life, let us continue to trust, worship, and honor our God. Amen. So pang-apat, ang sabi ko kanina, ano ho yung
ating nakita doon sa encounter, no, ni Jesus Christ at ng Samaritan woman. Unang-una, ang sabi natin dito, the woman is traditional. But Jesus is relational, no, relationship. Ikalawa, the woman's reasons is temporary and physical. But Jesus explained it eternally. No, ikatlo, the woman wants convenience, but Jesus Christ wants the woman to in reliance in Him. No? Ikaapat, the woman, hallelujah, knows that worship is material and tangible. Hallelujah. But Jesus, hallelujah, teacher, no, tinuruan siya that worship is spiritually and truthfully. Amen. Doon ho yan sa mga susunod na verses na atin babasahin. Hallelujah. Sabi ron siya, hallelujah, sa susunod na verses. Doon sa verse 19, sabi niya, I see that you are a prophet, sir. Sabi ron, the woman said, hallelujah. My Samaritan ancestor worship God and the mountain. For you Jews, hallelujah, say that Jerusalem is the place where we should worship God. No? Ano sabi ng Panginoon doon sa verse 21? Jesus said to her, believe me, woman, hallelujah, the time will come when people, hallelujah, will not worship the Father either on the mountain or Jerusalem. Sabi niya, you Samaritan woman do not really know whom you worship, but we Jews know, hallelujah, sabi niya, whom we worship because, hallelujah, it is from the Jews, hallelujah, that salvation comes. But the time is coming, sabi ng ating Panginoon, but the time is coming, it is already here. When the power of God, sabi niya, the Spirit, people will worship the Father, hallelujah, as He really is referring and the worship that He wants. God is His Spirit, sabi roon, and only by power, hallelujah, His Spirit can, hallelujah, people worship Him as He really is. Praise the Lord. So, mga kapatid, ang babae, Samaritan woman, tingin niya na ang pagsamba ay material and tangible na hawakan. Kaya nga sabi niya, kayo mga Hudyo, no? Kami, sabi ng mga ninuno namin, diyan kami sasamba sa bundok na yan. Kayo, sabi niyo, diyan kayo sumasamba sa Jerusalem. Sabi niya. Ang pato ang ng Panginoong Hesus. Ano sabi ng Panginoong Hesus? This is the time. Ito ang time na ang pagsamba ay pagsambang spiritual. No? That neither in that mountain at neither also in Jerusalem. Pero kami mga Hudyo, tinuruan kami na sumamba sa isang Diyos, no? Sa Panginoon Diyos. At sa aming mga Hudyo, nagsimula ang kaligtasan sapagkat ang Panginoong Hesus ay ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. No, yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya lang po mga kapatid, ang isang katotohanan po, no, tayo ganun din eh. Minsan nakikita natin na worship is material and physical. No? Lalo na sa ating panahon. No? Iba, gusto talaga maganda yung worship hall. Aircon. No? At conveniente. Hindi naman po masama. No? Pero kung diyan tayo magpo-focus, no? Diyan natin ipo-focus ang ating pagsamba, we miss the point of true worship. We miss the point. Hindi natin nakuha o hindi natin na grasp yung tunay na kahulugan ng pagsamba. Kapag tayo sasamba at gusto lang na natin na tayo ay mapagpala, kung tayo sasamba at gusto natin na tayo ay makaranas lang ng feeling, no, ng
ng blissful life, na-miss ho natin ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Tandaan po natin, ang pagsamba ay spiritual. Ang pagsamba ay eternal. Hindi ho siya physical, hindi rin naman siya material. At ang pagsamba ay pagbibigay. Ibinibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ibinibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, sa Diyos. At hindi ho yan ay taking or receiving. Worship is giving and not receiving. Again, kapag ang kaisipan ho natin ng pagsamba ay makakuha ng ganansya, makareceive, more than that we can give, na-miss point din natin. Na-miss din natin ang point ng tunay na pagsamba na gustong sabihin o ituro sa atin ng Panginoon. Pero mga kapatid, when we worship God, always think what we can give to Him. We can give our sweetest voice, pinakamaganda natin tinig. Kung hindi naman maganda yung tinig, ano yung pwede natin maibigay sa Panginoon? Hindi po ba? Itas natin ang ating kamay. Pero tandaan po natin, we boils down again doon sa isang katotohanan. Na ang ating pagsamba, ang gustong-gustong pagsamba ng Diyos, ay ang ating sarili. No? I beseech you, brethren, by the mercy of God, that you present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, as your reasonable form of worship. Amen po ba? Tandaan po natin, ulitin ko lang po ulit. Worship is giving, not receiving. Worship goes beyond what is natural. It is spiritual and not only physical. So in our worship, mga kapatid, hallelujah, relationship shall be established. Ang relasyon natin sa Diyos dapat ma-establish sa ating pagsamba. Ikalawa, eternal shall be observed. Sa ating pagsamba, yung eternal, lagi natin observe yan. Na sasamba tayo. Ito hindi lamang dito sa mundo. Ito'y hanggang sa walang hanggan. Hanggang sa kabilang buhay. Pagkunin na tayo ng ating Panginoon. Ikatlo, reliance shall be manifested. Yung pagre-rely natin sa kakayanan ng Diyos. Hindi sa ating sarili. Amen po ba? Ang pagsamba, we can give the best song that we have. Pero kung hindi ho yan nanggagaling sa Panginoon, baliwala po yan. Pwede natin matugtog sa piano ang pinakamagandang tugtog. Pwede natin mapalo sa drums ang pinakamagandang palo. Pwede natin makanta ang pinakamagandang kanta, pinakamagandang boses. Pero kung iniisip natin ay galing ho yan sa ating sarili lang, we miss the point of true worship. Because worship is reliance on Him. Reliance sa Panginoon. In our worship, it shall be spirit and ito. Katotohanan at espiritu. Amen po ba? Sandali po tayong manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito ng iyong pagsama. Purihin ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, sa maiksi at makatotohanan mong salita, hayaan mo, Diyos, na patuloy mo kaming pagpalain at higit sa lahat, Panginoon, sa mga salita mo ay maintindihan namin lalo, O Diyos, na Ikaw ay eternal, spiritual, at magpasawalang hanggan. Ang aming sinasambang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan at magpasawalang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon, kung kami may nagkasala sa iyo. Patawarin mo kami, linisin ang dugo ni aming Panginoong Hesus, at masumpungan mo sa amin sarili, Panginoon, ang isang katotohanan, O Diyos, na kami, Panginoon, hallelujah, ay wala ho kami magagawa kung wala ka sa amin. Ikaw po, Panginoon, O Diyos, ang aming pinapupurihan lagi at sinasamba. Pagpalain mo ang aking mga kapatid nito. In Christ's name, amen. Amen.